Sa ating special report, gaano nga kaya katotoo na ang University of the Philippines o UP ay hindi na daw paaralan para sa mga mahihirap na eskolar ng bayan at lumalabas na mahigit 70% ng mga estudyanteng nag-aaral dito ay halos galing sa mga A and B class o mga nasa mayayamang klase ng lipunan. Para malaman natin ang kasagutan, balitaan mo kami tungkol dito, Perceline Pielago. Itinanggi ng pamunuan ng Universidad ng Pilipinas ang mga lumalabas na ulat na hindi mga scholar ng bayan ang dapat itawag sa mga estudyante ng UP kundi scholar na mayayaman. Sinabi ni Vice President for Public Affairs Professor Prospero de Vera, nagkakataon lang na kadalasan ng nakakapasa sa standards at entrance examination ng universidad ay mula sa may kayang pamilya. Kadalasan din umano ng mga estudyante na nakakapasa sa scholarship standards ay mga high school graduates mula sa pribadong paaralan. Pero hindi raw ibig sabihin nito na halos lahat ng nag-aaral sa universidad ay mayayaman. Giit ni Professor de Vera, dumaan sa tamang pag-aaral ng paglalagay sa mga estudyante sa tamang bracket scheme ng kanilang universidad. It's not true. That is absolutely not true. The data from the UPCAT shows that the income of students from the University of the Philippines is significantly representative of the income of the family. What we are doing in the university is try to make sure that poor students will be able to continue their education in UP and that no student will not be able to study on account of financial difficulty. Ang tipikal na estudyante raw na nag-aaral dito sa Universidad ng Pilipinas ay mayayaman. Sa katunayan, 72% sa kanila ay kabilang sa bracket na A at B, mga pamilya na halos kumikita ng 500,000 piso sa loob ng isang taon. Samantalang 6% lang sa kanila ang kabilang sa bracket E. Ito ang mga estudyante na hindi talaga nagbabayad ng matrikula. Pero para kay Chad de Guzman, film student ng UP, maaaring may katotohanan ang nasabing datos pero hindi ibig sabihin na porket nasa bracket A o B ang isang estudyante ay mayaman na ito. Mula bracket A, nailipat si Chad sa bracket B kung saan mula 1,500 pesos per unit ay 1,000 pesos per unit na ngayon ang bayaran. Katumbas ito ng 30,000 sa loob ng isang semester. Malaki man daw pakinggan na umaabot sa 500,000 ang kinikita ng kanilang pamilya sa loob ng isang taon. Hindi naman daw ito pinag-aaralan ng UP kung ilan sila sa loob ng pamilya. Masabi natin na maraming mga students na mas mayayaman na nakapapasok dito. Pero that doesn't mean na dapat tayong mag-assume na lahat ng tao na nakakapasok sa UP ay mayaman na. Kasi in the first place, the university is a state university. Therefore, merong need yung government na isubsidize yung mga students sa kanilang pag-aaral. Kung sa ordinaryong pagkukwenta ang pamilya ng isang estudyante na nasa loob ng bracket B ay kumikita ng mahigit 41,666 sa loob ng isang buwan. Kung babawasan mo ito ng mga tax tuwing sahod, magiging 34,999.44 na lang ito buwan-buwan. At kung ang ordinaryong pamilya sa Metro Manila ay kumukonsumo na ng 1,000 pesos sa loob ng isang araw, katumbas ito ng 36,000 pesos sa loob ng isang buwan. Hindi pa kasama rito ang tuition fee at extra gastusin ni Chad sa universidad at ng kanyang 5 kapatid. On an average, mga 30,000 yung binabayaran namin kada semester. Tapos kung isipin mo kung yung kung yung parents mo hindi kayang bayaran yung 30,000 na yun, hindi ka makakapag-enroll for one sem. And that's 30,000 might seem like a small amount for others, but definitely para sa masa, mas mahirap i-acquire yung ganung karaming pera. Kaya naman paglilinaw ng administrasyon ng UP, 25% ng mga estudyante sa universidad ay nasa bracket D and E at ang halos 73% naman ay nasa bracket B and C o tinatawag na middle class. 7% lang ang talagang mga mayayaman na kasalukuyang nag-aaral sa universidad. Para sa Telebisyon ng Bayan, Perceline Pielago.